Blessed Sunday sa lahat ng anak ng Diyos. Magandang umaga po. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat. At ating pupurihin ang ating Panginoon. Can we all declare God is good? And all the time. Praise the Lord. So let's worship Him. Hey, hey. Yes, oh Lord, we worship You for who You are. Sing! Your love everlasting, yes, it will surround me. I know I'm secure. Surely You're strong and You're mighty. You've gone before me wherever I go. The Lord made this day, so rejoice. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. Let's sing. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Let's declare. God is good. Lord. Jesus, Your blood set me free. Now I've been redeemed. I'm no longer ashamed. Jesus, Your power and glory defeated the enemy. Lord, You are great. The Lord made this day, so rejoice. Now I can't contain all this joy. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. Let's declare with our lips. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. God is good. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Let's declare. God is good. Yes, oh Lord. Let's declare that God is good all the time. Amen. He's good all the time. God is 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 good all the time. His mercies Every morning, now I come alive. yes, oh Lord, God is good all the time.
days of my life. Once again, let's declare God is good. God is good all the time. His mercies are new every morning. Now I come alive. For the last time, let's declare God is good all the time. His goodness will follow me all of the days of my life. Let's declare God is good. Amen. Can we give a clap of praise to our Lord? Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. You are the Lord who is good, who is so, so good, oh Lord. Your mercies are new every morning. All of the days of our life, Lord, you are never changing, God. And thank you, Lord God, that right now, in this time of worship, we can come boldly into your grace, oh Lord. Kaya, Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba at nagpapasalamat. And this time, Lord, being with you, Lord God, gives us peace, gives us comfort, oh God. Kaya, Panginoong Jesus, dalangin po namin na makatagpo ka po namin, Lord, sa mga oras na ito at sa anumang dako kami ngayon, oh Lord God, sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo kung sino ka sa aming buhay. And before we sing this song, can you just think who is God in your life? Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Is He your provider? Is He your peace? Is He your comfort? Is He your security? Think about all of those things. Kung sino ang Panginoon sa buhay mo. Because we're gonna worship Him for who He is. Because He is the God who is worthy to be praised. That's why, Lord, we pray that you will receive our praise and worship to you. Maging mabangong samyo po ito, Panginoon, sa iyo. We offer you ourselves, O Lord God. We enter into your grace, O Lord God. And thank you for allowing us to worship you. Thank you, O Jesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Can we declare that once again? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. You're Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of
of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Yes, Lord, we sing, we worship you. Lord, I worship you because of who you are. Yes, oh Lord, you're Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. You're Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. You're Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let's sing, we give glory to God, we give glory
O Lord God. You are worthy to be praised. Receive all the honor, all the glory, praises. It belongs to you alone, O Lord God. Because you are the Lord who is good forever. The Lord who is our God, the God of all gods, the King of all kings, the mighty one, the awesome God. Thank you, O Lord Jesus, for being with us this morning as we worship you for who you are and everything that you've done in our lives. Thank you, Father God. We praise your name. We bless your holy name, O Lord. May we receive, Lord God, may we receive the power of your Holy Spirit, O Lord God. Thank you, O Lord God. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Una sa Panginoon. Sige po, tayo po muna ay manalangin bago po tayo mag-start. Hallelujah. Purihin ka, O Lord God. Tunay nga na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Lord God. Ikaw ang Diyos na kumikilos sa lahat, O Lord God. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa iyong harapan. Humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aming karumihan, O Lord God. Dalangin ko po, samahan niyo po kami sa gawaing ito, Panginoon, Lord God, at ikaw lamang po ang mataas sa buhay namin, Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon, Lord God, at tulungan niyo po ako, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, Lord God, na lumalabas sa aking labi, Panginoon, ito lamang, Panginoon, ay para sa iyo, Lord God. Hipuin mo din po ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God, at iyong salita, Panginoon, Lord God, ay kanilang marinig, Panginoon, Lord God. At ito, Panginoon, ay amin pong maisabuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Okay po, ang ating tema po ay I restore, enriching what matters most in life, in ministry. Amen. I restore po. Ito po ay nagpa-remind po sa atin, nagpaalala sa mga gawain natin na natigil, na hindi po natin nagawa. Kaya po ay dahil po sa ating mga kaabalahan, sa ating mga kabisihan, sa ating mga trabaho na masyado pong marami. Kaya po ay tayo po ay pinaalalahanan para po atin pong magawa. Sabi nga, ang gamot po walang ibang gamot sa kalimot, kundi paalala. Hindi po ba? Kaya po, mabuti po yung mayroon pong nagpapaalala sa atin. Mayroon pong nare-restore po tayo, nare-renew po tayo sa ating mga commitment kay Lord na hindi po natin nagawa. At ito po ay atin mabalikan. At para sa ating Panginoon. At sabi dito po, enriching what matters most in life, in ministry. Lalo pa po natin ito pagyamanin at atin pagbutihin para sa Panginoon. Kaya po, ang atin pong title ng ating topic ngayon
Ang pamagat po ay restore, mabuting katiwala tayo. At yung verse po natin, verse 1 Peter 4, verse 10. Sabi po dito, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Dito po ay maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa atin. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay biniyayaan ng Panginoon ng iba't ibang kaloob, kakayahan, kaalaman, para may magamit tayo sa ating paglilingkod bilang mabuting katiwala ayon sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. Amen po. Kaya po kung tayo ay may nagyayaya sa atin or nag-encourage po sa atin na tayo po ay sumali sa mga gawain ng Panginoon, ay magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon at nais ng Panginoon na tayo po ay ma-exercise po tayo doon sa mga ibinibigay niya pong mga kaloob sa atin. Atin pong ma-practice upang tayo po ay mahasa. Tayo po ay tinawag upang magamit natin yung mga kakayahan ng kaloob ng Panginoon na ating tinanggap ayon sa kanyang layunin. Ayon sa layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Sabi nga sa kanyang salita, di po ba sabi sa salita ng Panginoon sa 1 Corinto, iba't iba man pong mga spiritual na kaloob ng Panginoon sa atin, isa lamang pong espiritu na nagkakaloob sa atin. Iba-iba man po yung mga paraan natin ng paglilingkod, iisa lamang pong Diyos na naglilingkod, lilingkuran natin. Iba-iba man po yung ginagawa natin. Pero iba-iba man po yung ginagawa natin, iisa lamang po ang Diyos na kumikilos doon sa ginagawa natin ayon sa ginagawa natin para sa kabutihan ng lahat. Amen po? Kaya po, sa atin pong paglilingkod bilang mga Kristiyano, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng 5 konsepto sa ating buhay upang magamit po natin, maipakita natin ang ibang kakayahan natin mula sa Panginoon. Ito po ang bawat isa po nito ay napakahalaga sa ating relasyon sa Panginoon at sa ating kapwa. Ito po ay ang ating oras, ang ating yung time natin, yung talent natin, treasure natin, yung tribe natin, at yung temple. Lahat po ito ay sama-sama po ito na ating ginagamit sa ating buhay bilang mga lingkod ng Panginoon. Tulad din po ng mga senses natin sa katawan, di ba? Yung 5 senses natin, kailangan din po silang magkasama na mayroon tayong pandinig, paningin, ano pa ba yun? Pang-amoy, panglasa at pangdama para magamit natin sa ating buhay. Ganon din po yung 5 konsepto na ibinigay ng Diyos sa atin, di po ba? Para magamit natin at kapag po ito ginamit natin, maging makulay po yung buhay natin. Parang rainbow rainbow color. Pero totoo po yun. Ito po ay maging makulay yung buhay natin, maging masigla. Kasi po, ibig sabihin, nakikita po sa atin yung buhay natin na ginagamit natin sa mga na napakinabangan natin. Tayo din naman mismo po yung nakinabang doon sa mga konsepto na yon, di po ba? Ibig sabihin lang yon ay kaya po tayo masigla kasi nga nakikita sa atin yung 5 konsepto na yon, di ba? Kaya maging masigla at maging maliwanag tayo sa paningin ng tao. Siyempre nakikita nila yung ating effort na ginagawa. Ibig sabihin po
nandoon yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Di po ba? Kaya po, sabi dito, yung lahat na to ay nagsisilbing gabay ng ating spiritual na paglago. Amen? Tulad ng ang oras, di ba? Yung oras po napakabilis, di ba, na mahalaga. Sabi nga nila, ang oras natin ay ginto kasi mabilis, di ba? Mabilis mawala. Limitado lamang po yung oras natin dito sa mundo. Kaya po, hindi pwedeng mabagal-bagal. Kung halimbawa, kung ikaw estudyante, kailangan mabilis po yung ating pagkilos para maaga tayo makapasok sa school. Pag ikaw naman nagtatrabaho, ganun din. Di ba? Maaga. Kailangan maaga kasi matraffic pag malayo yung pinapasukan mo. So, kailangan po yung oras natin ay, sabi nga, yung oras mabilis. Yung oras ay dapat natin agapan para magamit po natin ng maayos. At ang sabi po dito, yung oras natin ay hindi talaga bumabalik, di ba? Kasi tuloy-tuloy po yung ikot ng oras natin. Pagkatapos ng 24 hours, ibang araw na yun. Ibang buwan na, ibang taon na. Di ba? Ganun kabilis. So, ibig sabihin, yung tayo, hindi na po tayo bumabata. Alam nyo na yun. Di ba? Kaya dapat maging wise po tayo sa paggamit ng ating oras. Habang may oras pa, gamitin natin po ito para sa mabuti at para sa tama. Pahalagahan natin ang bawat minuto, bawat oras. Kasi hindi natin po alam ang bukas. Di po ba? Tulad na lang po ng ating paglaan ng oras natin para sa ating pamilya. Di po ba? Habang nandiyan pa yung pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay, habang nakikita pa natin sila, naririnig pa nila yung ating mga salita, yung ating makikita nila tayo. Sa pamilya natin po ay napakahalaga po ng presensya natin sa bawat isa. Di po ba? Kaya po, mahalaga po yung nararamdaman nila tayo. Di ba? Na sabi nga nila, habang may ibibigay pa tayo, may itutulong tayo sa ating pamilya, ay gawin na natin. Kasi ang hirap po. Mahirap po yung maraming sana, hindi na po natin mabalik. Kaya po, iparamdam natin sa kanila yung pagmamahal natin. Ito ba? At habang po, syempre, pag tayo bilang isang pamilya, pag nandun yung nagkikita-kita tayo, family bonding, halimbawa, ganun, di ba? Mayroon talaga pong kwentuhan, di ba? Mayroong kainan, kwentuhan. At yung oras na yun na ating binigay sa kanila, pwede po natin yung magamit para ma-share din natin yung buhay natin, kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Kasi sa buhay namin, pag kami po ay nagkita-kita, ay nagkikwentuhan na nagtatanong kung bakit ba napunta ako sa ganito. Siyempre alam po nila yung aking iba na noon, iba na ngayon, nakikita nila po sa buhay natin yun. Marami pong mga pilosopo, mayroon talaga pilosopo sa buhay, sa pamilya natin. Siyempre, magtataka sila. Sasabihin pa nila, bakit? Wala ka bang Kristo? Di ba? Siyempre, bata pa lang po natin, alam na natin na may tayong Diyos. Pero iba po kasi yung may relasyon tayo sa Panginoon, di ba? So, pwede po natin i-share sa kanila kung sino si Kristo sa buhay natin, kung paano natin nakilala yung Panginoon. Kaya po, napakahalaga po ng atin na paglaan po ng oras sa ating pamilya. Maliban doon sa ating bonding sa kanila, yung presence natin, nandoon din po yung
pag-share natin tungkol sa Panginoon. Dahil nais din natin sila maligtas, di po ba? So, yung mga panahon na yun, marami pong hindi lang po doon dahil na makigusto lang natin makita. Kundi gusto din natin sila maligtas, di po ba? Kaya, salamat sa Panginoon kasi nakilala natin siya. Nakilala ko ang Panginoon. Para hindi naman po masayang. Ito naman, hindi masayang po yung oras natin kasi nga mabilis lang po yung oras natin. Diba? Kaya kahit malayo man ang pamilya natin, sikapin natin na makita natin sila. May paramdam natin yung presensya natin at higit sa lahat, nandoon yung iba yung nakakausap po sila talaga na maipapaliwanag mo kung sino si Kristo sa buhay natin. Amen po. At kailangan din po natin maglaan ng oras sa ating mga panalangin. 'Di ba? Mayroon po tayong 8 pillars sa ating panalangin, hindi lang sa sarili natin, 'di ba? Sa sarili natin nandoon yung devotion. 'Di ba? Yan doon yung naglaan tayo ng oras para sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pag-aaral ng salita ng Panginoon. Di po ba? Para matuto tayo at lalong lumalim po ang ating pagkakilala sa Panginoon. Sa atin naman sa 8 pillars, yung ating family din, ang ating gobyerno. Madami po yun, 8 pillars po yun. Government, media, science and technology, para maging maayos din po yung ating marami pa po. At mga business, di ba, kabuhayan natin. Yun po ay isama po natin sa ating panalangin. At mayroon din po maglaan din po tayo ng oras para sa ating mga pagtipon-tipon sa church natin, di ba? Magpapalakasan tayo dahil ang sabi nga sa salita ng Panginoon sa Hebreo 10:12 na wag nating kaligtaan ang pagtitipon-tipon para magpalakasan kasi malapit na talaga yung huling araw. Amen. At tulad, yung pagtitipon-tipon natin, tulad nito sa Sunday worship service natin, di ba? Sa fellowship natin, sa discipleship natin, prayer meeting natin. Paglaanan po natin ng oras kasi napakahalaga po sa atin yun bilang mga isang Kristiyano, di ba? Dapat po isinasali natin yun sa ating mga gawain kasi gawain din po natin yun para sa Panginoon. Amen po. At tulad sa atin mga nalalapit na gawain, may gawain po tayo sa AGR, di po ba? Kailangan po natin ay paglaanan po ng panahon, ng oras, para po tayo ay makiisa sa gawain ito para sa atin pag-restore sa atin ng ating mga commitment sa Panginoon. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating spiritual na buhay. Ang sabi din po ng salita ng Diyos sa Efeso 5, chapter 15, Efeso chapter 5, verse 15 to 16, sabi dito, ingatan ninyong mabuti kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng marurunong at huwag tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyong mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen po, maliwanag po dito ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita na gamitin natin ng matalino ang ating oras sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Amen? Talent, di ba? Ang ating mga talento. Sabi dito, ang bawat isa sa atin po ay may binigyan ng Diyos ng natatanging talento. Di po ba? Ito po ay upang makatulong sa ating kapwa, di ba? Sa ating mga trabaho, sa mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin. Amen po. Sabi nga po doon sa Romans 12, 6-8, tayo may iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa atin. Kung ang kaloob ng isang tao
pagpapahayag ng mensahe, pagmensahe ng Diyos, ipahayag natin ito. Ayon sa kanyang pananampalataya. Kung maglingkod siya. Kung pagtuturo siya, magturo siya. Amen? Dito po sinasabi ng salita ng Panginoon ng Diyos, na gamitin natin ang bawat kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Ayon sa kanyang pagkatawag sa atin. Amen po, para sa karangalan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw naman po may talento, ano bang talento ng bawat isa? Pagkanta, di ba? Sa worship team natin. Gamitin natin yon. Hindi lang sila, lahat naman, marami po ditong marunong kumanta. Di ba? Gamitin po natin yon para sa Panginoon. Pagtugtog ng mga instrumento, di ba? Para papurihan ang ating Panginoon. Kung yung talento nyo naman, magluluto. Sa JCAM, laging may kainan. Pwede po natin yung gamitin, di ba? Para iba-ibang lasa naman. Di ba? Ibang kamay. Di po ba? Kung maglilinis, ganoon din po. Ba, pag magaling kayo sa paglilinis, umpisahan nyo na din po dito sa church, ang dami po nating lilinisin. Yun naman pong ginagawa natin ay paglilingkod yun para sa Panginoon. Di po ba? Hindi, kailangan po natin yung gamitin. Kasi, panahon na para ilabas natin yung mga kakayahan na binigay ng Diyos sa atin. Dahil yun sa Kanya, sa layunin sa buhay natin at para maparangalan natin at mag-glorify natin yung Diyos natin. Amen? Pangatlo naman po ay yung ating treasure. Kapag sinabi po natin na treasure, ito po ay, pumapasok sa isipan natin ay mga material na bagay, di po ba? Tulad ng kayamanan natin, di ba? Tulad ng mga kapirahan, ari-arian, di ba? Yung iba naman po, may nagbibigay na para sa mga dinodonate nila, di ba? Yung iba namang mga kapirahan nila, dinodonate nila sa mga ospital, sa mga church, o ano pa mga organisasyon, di ba? Ang iba, nagsasabi na kapag ginagawa nila yun po ay, yung nawawala na yung kanilang kasalanan, nababawasan yung kasalanan nila, di ba? Pero tayo bilang mga Kristiyano, mananampalataya, alam po natin yung salita ng Panginoon. Di ba? Sa Efesos 2:8-9, sabi niya doon, no? Dahil sa kagandahan loob ng Panginoon, kaya po tayo naligtas. Amen po. Kaya po tayo na mga Kristiyano, nagbibigay din naman tayo ng tulong, di ba? Kailangan ng ating mga pangailangan nating kapwa. Kasi alam natin, bilang pasasalamat natin, alam natin na tayo po ay galing sa Panginoon yung pasasalamat natin sa Panginoon sa mga natanggap natin mula sa Kanya. Amen po. At dahil sa atin din pagtitiwala sa Panginoon. At bahagi din po sa ating paglilingkod ang pagbibigay natin sa ating church, sa ating ikapo, love offering, di ba? Mga sa radio ministry at sa iba pa mga gawain para sa Panginoon, sa ating church. Yun po ay bilang ating pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng atin natatanggap mula sa Kanya. Sabi nga po dito sa Kawikaan 3:10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong kayamanan at mula sa unang ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, ang inyong mga kamalig ay lagi na maaapaw, mapupuno at aapaw sa alak ang inyong mga pisaan. Ito po ay pangako ng Panginoon sa atin. Kapag ibinigay natin ang para sa Panginoon, di po ba? Tulad ng ating mga tithes, love offering, di ba? Yung sinabi ko kanina, siya po ay magbibigay ng masaganang pagpapala sa atin buhay. Amen? Hindi lamang po sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasama na po yung pag-iingat ng Panginoon sa atin at sa ating pamilya. Amen po. Kaya po,
maging sa ating mga kapirahan, dapat po atin din po yun na maging maayos din po yung ating paghawak nun. Sabi nga, di ba, na salita ng Panginoon, paano ka mapagkatiwalaan sa maliit kung hindi ka paano ka mapagkatiwalaan sa malaki kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit. Kaya po, pahalagahan po natin yung bawat binibigay ng Panginoon sa atin ng mga blessing, di po ba? Ang sabi po at dito po, ang sabi din po ng Panginoon sa kanyang salita, sa Mateo 6:19, huwag tayong mag-imbak ng mga kayamanan dito sa lupa, kundi mag-imbak tayo ng kayamanan sa langit. Amen po? Ano sabi ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo? Ang mga material na bagay ay hindi dapat mangibabaw sa ating buhay. Ang tunay ng kayamanan natin ay yung pangangaral ng salita ng Diyos, evangelism, pagpalaganap ng salita ng Diyos, pagpalaganap ng pag-ibig ng Diyos, para malaman ng lahat kung sino si Kristo sa ating mga buhay. Amen po? Para ang lahat ay matanggap yung kaligtasan. Amen? At dito naman po, sa tribe po, ito po ay tumutukoy sa ating spiritual na buhay. Spiritual family, komunidad natin, yung community natin. Sila po ay mahalaga sa atin. Mahalaga po yung ating pakikisama, pagtutulungan, at pagkaunawaan. Dapat mayroon po tayong pagmamahal sa ating neighbor, di ba? Upang lumago ang ating pagmamahal sa ating kapwa at sa Diyos, na siyang kumikilos sa bawat isa. Amen po? Kaya naman, baka naman mayroon ka dyan na katabi mo, hindi mo pa kilala, di ba? Kailangan kilalanin na natin yung katabi natin, di ba? Kailangan friend na natin sila. At sabi din po sa Hebrew 10:24-25, sabi po dito sa salita ng Panginoon, sikapin natin kung paano natin mapapalakas ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang mabubuting gawa. Huwag natin kaliligtaan dumalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin papalapit na ang araw ng Panginoon. Dito po makikita natin na mahalaga po ang pakikisama, pagsusuportahan ng bawat isa sa atin, lalo na po sa panahon ng pagsubok sa buhay natin. Hindi naman pwede na ikaw ay nag-iisa lang, di ba? Kailangan po may nagpapalakas ng ating loob, nagpapalakas ng ating tiwala sa Panginoon, di po ba? Mga nagpapalakas ng ating positibong pananaw sa buhay. Amen po? Kaya po, mayroon tayong sama-sama, kung mayroon man po tayong masamang loob, may masama yung loob mo sa iyong kapwa, or galit ka sa isang kapwa mo, magkaroon na po tayo ng kapatawaran. Magpatawad na po tayo. Kasi po, ang hirap po, di ba? Mahirap yung wala kang kapayapaan sa puso, di po ba? Kaya kailangan po natin yung manatili po sa ating puso yung pag-ibig. At ang huli po, temple. Ang temple po ay may dalawang kahulugan. Ang physical na lugar na ating dadausan o ating pinagsasambahan, tulad nito, di ba? Lugar na to, ang ating church, na ating pinagdausan ng ating pagsamba sa Panginoon. At ang isa naman po, ang ating katawan bilang templo ng Diyos. Hindi pa ba? Dahil dito po ay nananahan ang ating
Panginoon sa ating puso. Kaya po dapat yung lumalabas sa ating mga labi, sa ating mga nguso ay malinis, di ba? Kasi ito po yung tahanan ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Ibig sabihin, nangangahulugan po ito na atin po itong igalang at pangangalagaan, di po ba? Pangangalagaan ang ating katawan, ang ating isipan, at ang ating kaluluwa. Upang magpakita ng ating respeto, pagpahalaga sa buhay natin na ibinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen po? Kaya manatilihin po natin na ang ating katawan ay malusog, healthy, di ba? Kailangan natin kumain ng masustansya, di ba? Matulog, sapat na tulog. Ano pa yung iba nag-exercise pa? Kasi kailangan din po yun ng ating physical na katawan. Bawal magkasakit. At saka, bawal po yung bisyo, di ba? Masama yun. Sa atin naman po spiritual na buhay, dapat din po atin din po ito pinapakain, di po ba? Tayo po ay ano ba pagkain ng spiritual natin buhay? Tayo po ay nagdi-devotion, di ba? Tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nananalangin, nagmuni-muni sa Panginoon. At nagpapalakasan. Sabi ko nga kanina, dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Nagbibigay din po yun sa atin ng sustansya ng ating spiritual na buhay. Sabi nga po sabi dito po sa 1 Corinto 6, chapter 6, verse 19 to 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan, ang templo ng Espiritu Santo, na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Panginoon, mula sa Diyos. Hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili, binili kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Panginoon. Maliwanag po ang sabi ng salita ng Panginoon Diyos na ang ating katawan ay isang banal, na dapat natin gamitin sa pagparangal sa Diyos. Amen po. Sa Romans 12:1, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ialay ko sa inyo, ialay ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Amen po. Purihin ang salita. Purihin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang ating buhay, makita po natin dito na ang ating buhay mismo ay dapat maging isang handog na buhay. Na nagpapakita ng ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa at sa Panginoong Diyos. Amen po. To God be the glory. Praise the Lord. Inaanyahan ko pong tumayo ang lahat. At bilang tugon po sa atin pong narinig na mensahe, before we sing this song, allow me to share the Word of God. Alam ko po, familiar na tayo lahat sa verse na to. Lagi na po natin itong naririnig. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi po dito, always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam ko po, bawat isa sa atin bigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang talento kung paano tayo maglilingkod sa Kanya.
Kaya sabi niya po sa salita niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Atin pong awitan ng ating Panginoon. Yes, O Lord. We worship you, Lord God, for who you are. And it's a joy, Lord God, to serve you in our lives. Sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin, our time, talent, treasure, our temple, Panginoon, and even our tribe, O Lord God. And give us a heart like a servant, Lord. Ako ay lalapit, dadamhin ng iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, pag-ibig mong di nagmamaliw. Tunay kang kamangha-mangha, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw narapin ko pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Muli po ating awitin. Oh, Diyos, sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mo nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw nahaharapin ko pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa kilikain. Krus mo
sasama sa'yo. San ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw nahaharapin ko pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. Muli po, o aking Jesus, Pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo. San ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw naharapin ko, sasama sa'yo. San ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, o aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo. San ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw naharapin ko, sasama sa'yo. San ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkod, sa bawat araw, sa bawat araw naharapin ko pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging iyayakapin. Krus mo ang tanging iyayakapin. Krus mo ang tanging iyayakapin. Ika'y susundin. Ika'y susundin. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to, and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.